Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ituloy na natin yung lecture sa 5:16. So mga tigil 13 minutes. 6:15 tapos na tayo. Wala naman pasok ngayon, di ba? Wala kayong pasok siya. So yung akida, uli. So tinatalakay na natin yung yung aya na yun. Babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifat. Kabanata tungkol sa pagtanggi sa alinman o anuman sa mga pangalan at katangian ni Allah. Inulat ni Abdul Razik mula kay Ma'mar bin Tawus. Si Tawus, tabiin. Mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafada lima sami'ah hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istinkaran. Iniulat ni Abdul Razak, mula kay Ibn Abbas, mula kay Ibn Tawus at mula kay Ibn Abbas na meron daw lalaki na kumbaga narinig niya ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung kanyang panginginig, yung intafada tinutukoy dito. Kumbaga, dahil sa pagtutol, hindi niya tinatanggap yung hadith. Di ba pagka nakita ka ng bagay na hindi mo sinasang-ayunan, nanginginig yung katawan mo, ano pa man. Pero yung hadith, nasahi yung kanyang itinatanggi. Lidalika faqala ma farqa haula yajiduna rikkatan enda mahkamihi wa yuhlikuna enda mutasyabihi. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ano daw ang pinagkaiba ng mga tao? Sabi niya, parang gusto niya sabihin, meron dalawang klase ng uri ng tao. Yung mga tao na nakakatagpo ng kapanatagan sa malilinaw na mga hadith at yung mga tao na winawasak ng malalabo na mga hadith. Yung mutasyabiha na tinutukoy dito, yung mga mutasyabiha, ito na yung anumang aya o hadith. Dito, this time hadith yung tinutukoy dito na kumbaga hindi malinaw yung kahulugan. At yung mga ligaw, doon sila nakapokus doon sa mga hadith na hindi malilinaw kasi magagamit nila yon para sa anumang bagay na gusto nilang pangatwiranan. Gagamitin nila yung hadith na yon. Samantalang yung muhkam, yung malinaw ang usapin na tinutukoy doon ayaw nilang gamitin yun. So, itong tao na ito, nakarinig ng muhkam na hadith at tinatanggihan niya. Kasi maaring ang muhkam na hadith na binanggit sa kanya ay taliwas sa anumang kanyang pinangahawakan ng mga paniniwala o gawain. So dito, sinasabi nga, yung intafada minil intifadi ay taharraka wad taraba min hawli ma sami'a. So yun nga, yung naramdaman daw ng lalaki na intifad, kasi sabi intafada, nanginig siya, so kanyang nararamdaman intifad. Yung noun niya intifad. Ito raw yung paggalaw ng katawan o pagkilos nito ng matindi dahil sa takot sa anumang narinig niya. Baga, yung katawan, hindi lang yung balat niya yung kinilabutan, yung katawan niya mismo. At yung sinabi na ma farqa haula, al farqul khawfu ay ma khawfu haula min ayatis sifati wa istinkaruhum laha. Isang grupo lang ng tao yung tinutukoy dito. Yung mga nakakatagpo ng kapanatagan sa mga muhkam at yung mga nawawasak sa pamagitan ng mga malalabong hadith. Sila yun yung mga ligaw lahat. Sila pala yung tinutukoy dito sila. Kasi mananampalataya, muhkam man o mutasyabi yung hadith o aya, panatag siya doon Di ba? Panatag yung mananampalataya doon sa anumang usapin. Kasi kung muhkam, di tatanggapin niya ng buo.
Kung mutasyabe, hahayaan niya na yung usapin na yun. Hindi siya makikialam. Papabayaan niya na yun sa mga scholar na talakayin. Kumbaga, papanig siya sa kung ano man ang pananaw ng mga scholar. So, pinagkaiba ng mga tao na yun, yung katulad ng nagtatanong kay Ibn Abbas, na nanginig, nang narinig niya yung tungkol sa hadith, na ayaw niyang tanggapin. So, sila yung naiiba mula sa normal na mananampalataya, na tinatanggap nila ang lahat. Alhamdulillah. So, yun nga, kaya pala nabanggit din doon nung nakaraan dito sa, yung nauna, di ba? Kahit meron man silang takot, kumbaga doon sa malilinaw na mga hadith, wala nang saysay yung kanilang hindi naman pagkatakot sa malalabo na mga hadith. Kaya nga yung yung hadith, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, wa baynama umurun mushtabihat la ya'lamuhu kathiran minan nas. Diba nasa 40 hadith yun? Subukan niyo basahin yun pa isa-isa sa yung mag-advance kayo ng pagbasa. Nasa 40 hadith yun. Maganda kinakabisado yun eh. Ang halal daw ay malinaw at ang haram ay malinaw. At sa pagitan nilang dalawa, paano ba natin illustrate? Ang halal ay malinaw at ang haram malinaw. At sa pagitan nilang dalawa yung mustabihat, yung malalabo, di ba? La ya'lamuhunna kathiran minan nas. Hindi raw ito nalalaman ng marami sa mga tao. Ngayon tatanong ng tao, di ba? Bakit meron pang mustabihat kung magdudulot lang pala ng kalituhan? Ito na yung mustabihat na magiging kabilang sa mga pagsubok sa mga tao, kung paano nila tatanggapin. Ayun yung katulad nung kanina, di ba, yung lalaki na nagtanong kay Ibn Abbas. Hindi niya, itinakwil niya kagad. Whereas, the fact na nanggaling kay Ibn Abbas yung impormasyon at si Ibn Abbas ang nagpaliwanag, dapat tinanggap na niya. Kasi kung hindi pala ito nalalaman ng karamihan sa mga tao, di ba grammatically, o ikaw Pilipino, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng la ya'lamuhunna kathirun minan nas? May nakakaalam ba rito o wala? Maaring meron. Meron pa rin. Kasi sinabi lang naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito nalalaman ng karamihan sa mga tao. Ibig sabihin, merong konti na nakakaalam. At yung konti na nakakaalam na yun yung mga scholar. Yun yung mga scholar. So, kaya yun. Ngayon malinaw na, alhamdulillah. So, tinukoy kanina, doon sa malfarku haula. Ano bang pinagkaiba ng mga tao na yan? Isang tao lang, isang grupo lang ng tao yung tinutukoy doon. Eto, yung mga katulad ng nagtanong kay Ibn Abbas. Hindi nila tinatanggap yung ilang mga hadith kasi hindi sila sang-ayon dito. Tapos sila, kapag yung hadith, kumbaga, malinaw, di ba? Panatag sila doon, wala silang problema. Pero kapag mutasyabih na, yun, nawawasak sila doon. Kasi paanong nawawasak sila, hindi nila tinatanggap o kumbaga, binibigyan nila ng ibang kahulugan. Yun na, nangyayari na yung 4 na paglabag sa Tauhid al-Asma' wa Sifat. Naalala nyo? Yung tahrif, ta'til, tsaka yung takyif at yung ta'til. Diba? Ito na yung nagiging reaction nila kapag merong hadith na malabo o hindi malinaw o ayaw lang niya tanggapin tungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah. Kaya kung dito mapapansin niyo sa chapter na ito, nagpaligoy-ligoy muna si Sheikh Abdullah bin Jarillah. Kasi kailangan malinaw sa mga Muslim ang usapin na ito. Kailangan malinaw sa mga Muslim ang usapin na ito. Kasi saan ba tayo nagsimula sa pagtalakay sa chapter na ito? Kausapin ng mga tao sa antas ng kanilang pag-unawa, di ba? Yung last week. Tapos ito naman ngayon, so, marapat malaman ng tao na meron nga mga hadith o mga aya na mutasyabih at maaring hindi nila ito maintindihan pero naiintindihan ito ng mga scholar. Kaya lalapit tayo sa mga scholar, inshallah. Kaya nga, ay ma yashtabihu alayhim fahmuhu wa ma'rifatuhu fayunkirunaha. Yung mga mutasyabi, kaya sila winawasak ng mga mutasyabi o yung mga mushtabi, anumang bagay na hindi malinaw sa kanila, hindi nila maintindihan,
o hindi abot ng kanilang kaalaman, itinatanggi nila. Para samantalang hindi naman hindi naman ganun kahirap na tanggapin yung hindi natin maintindihan kung magtatanong tayo sa maalam. Diba? Yung unang hadith, naranasan ko rin to eh. Yung hadith na yung tungkol sa butiki. Nihirapan ako tanggapin yun. Yung papatayo, ano ba kasalanan sa atin ng butiki? Kaya tinanong ko pa yung ustad, hindi kaya daif na hadith yun, yung tungkol sa butiki. Kawawa naman, wala mo ginagawa yun dyan. Hahabuli mo, papaluin mo. Pero yung pala, yung dahilan, yung kay Ibrahim alayhis salam. Pero may tanong pa rin ako dun eh. Bakit yung butiki ba na yan yung umihip doon sa apoy ni Ibrahim alayhis salam? Pinaliwanag ng ustad. Makulit din ako nun eh. Pero makulit tong kambal. Makulit din ako, marami yung tinatanong nun. Pero yun nga, bandang huli ito na yun. Kapag pinaliwanag ng mga scholar, tanggapin mo. Tapos ito yung isang importanteng bagay sa pag-aaral. Hindi porke hindi mo naintindihan yung isang bagay, mali yung tinuro sa'yo, o mali yung pagtuturo, o mali yung paraan ng pagtuturo. Hindi mo pwedeng basta-bastang pipintasan yung nagtuturo kasi hindi ka natuto. Pwede naman kasi bobo ka lang, di ba? Hindi ka natututo. Tapos sisisihin mo eh. Yung teacher kasi hindi marunong magturo kaya hindi ako natuto eh. Hindi ganun eh. Minsan o madalas, bobo ka lang talaga. Kaya hindi ka natuto. Hindi ka natuto. So yun nga, alhamdulillah. So yun, malinaw na sa atin yung kahulugan ng hadith. So yung pinagkaiba nila sa normal naman na palataya. Yung kapag merong hadith na sabihin natin malinaw, so napapanatag sila rito, at kung na-encounter na nila yung mga mutasyabi, nawawasak sila dito. Kasi hindi nila tinatanggap. At kapag hindi mo tinanggap yung hadith, edi kufur. Delikado yung yung hindi mo pagtanggap sa hadith, kufur. Kaya dahan-dahan lang yung tao dapat sana yung paghahatol. Yushiru ibn Abbas ila qaumin mimman yahduru majlisihi min amatin nas. So tinutukoy daw dito ni Ibn Abbas yung malfarqu haula. Anong pinagkaiba ng mga tao na yun sa normal na mananampalataya? Yun daw, yung meron daw isang grupo ng mga tao na dumadalo sa kanyang mga pagtuturo. Faida sami'u shay'an min mahkamil Qur'ani wa ma'nahu hasala ma'ahumul khawf. Kapag nakarinig daw sila ng malinaw na mga aya, ay nakakaramdam sila ng takot, o kaya ganoon din doon sa nabanggit kanina yung kapanatagan, o kumbaga yung kumbaga yung rekka pala yung tinutukoy, yung rekka. Nakatagpo sila ng rekka. Yung rekka parang kapanatagan din, o yung kabutihan. Pero wa idha sami'u shay'an min ahadithis sifat intafadu kalmunkirina laha. Pero kapag nakakarinig sila ng mga hadith tungkol sa mga sifa ni Allah, nanginginig yung kanilang mga katawan na sila ay tumatanggi rito. Kasi pag dating sa mga usapin ng sifa ni Allah, diba, madalas masabing sabi dito, marami doon kabilang sa mga mutasyabi. Kasi hindi siya agad-agad mauunawaan ng tao. Kapag sinabi si Allah, kahit sa mga aya, si Allah may mukha, may kamay, ang ginagawa ng mga tao, itong apat na nga na ito, na sa pag-aakala nila na ganito siya dapat mauunawaan, o ganito siyang mauunawaan. Pero hindi, malinaw ang paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa sa mga pangalan at katangian ni Allah. Laysa kamithlihi shay'. Walang katulad na anuman si Allah. Kaya bakit mo sasabihin na hindi dapat tanggapin na si Allah ay may mukha? Kasi inahalin tulad natin si Allah sa nilikha. Diba? Yun yung tinatawag nilang yung tamthil. Inahalin tulad nila yung mukha ni Allah sa nilikha. So gagawin nila para hindi magkaroon ng tamthil, itataktil nila yun. Taktil, ibig sabihin pawawalan nilang bisa. Walang mukha si Allah. Kaya ganyan maririnig ninyo sa ibang mga nagpapakilalang Muslim. Asy'ariyah, sabi nila walang mukha si Allah.
So yung solusyon nila para mawalan yung tamthil na ihahalin tulad si Allah sa nilikha o takyif, yung mailalarawan yung ginawa ni Allah, yung ta'til at yung tahrif. Kumbaga, iano nila, itata'til, itatanggi nila, o kaya tahrif, babaguhin nila yung kahulugan. Na hindi talaga mukha yun, sasabihin nila. Hindi nila tatanggi yung mukha. Pero sabihin nila yung mukha na tinutukoy ni Allah, hindi yung mukha talaga. Yun ay kanyang karangalan, kadakilaan. So, ganun yung solusyon nila, yung ta'til at yung tinatawag nga na tahrif. Pero hindi. Tatanggapin natin yun as is. Pero yun nga, si Allah, wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Hindi nga munkiri na laha, itinatanggi nila ito. Falam yahsul minhumul imanul wajib. So dahil dito hindi nila nakakamit ang imanul wajib. So dito nabanggit na naman yung imanul wajib. Na sa kalagayan nila yon na yon, kahit basic na iman, actually wala sila. Wala sila. Kasi kasama sa basic na iman, tanggapin mo yung mga ayat, tanggapin mo yung mga hadith. Sa pangunawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim ng Salaf. Alladhi aujabahu Allahu ala ibadihi al-mu'minin. Na siyang inobliga ni Allah sa kanyang mga alipin na mananampalataya. Itong tinatawag na iman al-wajib, ito na yung iman na matatagpuan sa Muslim. Tapos yung imanu bil ghaib, ito na yung iman na matatagpuan sa mga mu'min. Tapos yung ihsan, pinakamataas sa mga maratibul Islam, yun yung matatagpuan naman sa mga muhsinin. Alhamdulillah. So yun nga, yung mga aral na makukuha natin dito sa usapin na ito. Dito sa chapter na ito, hindi na pinaliwanag yung yung mga sifat katangian ni Allah. Okay, ang usapin dito yung tungkol lamang doon sa mga tumatanggi. So hindi nga marapat na tatanggi ang tao. Si mga aral dito, alhamdulillah, adamu imani man jahada shay'an min asma'illahi wa sifatihi. Na hindi may tuturing na nananampalataya ang sino mang tumatanggi sa alinman sa mga pangalan ni Allah at kanyang katangian. So dito nga adamu iman, ibig sabihin kufur. Kawalang pananampalataya. Kawalang pananampalataya. Pangalawa, tarkut tahdith bima la yafhamuhu as-sami. Ang pag-iwas sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi naiintindihan ng nakikinig. Sa si Ibn Abbas, maaring yung nangyari doon, di ba, nagle-lecture siya, tapos mayroong mga tumatanggi, itinigil na niya yung lecture niya. May tumatanggi, tinigil na niya yung lecture niya, o katulad ng ginagawa ng ibang maalam, pinapaalis nila. Pinapaalis nila yung hindi sumasang-ayon. Kasi manggugulo lang yun doon eh. Manggugulo, walang silbi na nandun siya. Pinapaalis nila yon. Liannahu yufdi ila takdhibillahi wa rasulihi. Kasi kung ipinilit pa niya, halimbawa na itutuloy niya yung lecture niya, so ito ay magdudulot ng kumbaga patungo sa pagpapasinungaling kay Allah at sa kanyang sugo, alladhi huwa al-halak, na dito mawawasak ang mga tao. So yung mga tao, kung merong isa, dalawa na ayaw tumanggap, tanggalin na yon. Tanggalin na yon, insyaAllah. Dito baligtad eh, yung ayaw maniwala yung nagtatanggal eh. Baligtad din. Baligtad. Pero doon, yung mga naunang henerasyon ng mga Muslim, tiyatanggal nila yung ayaw maniwala. Pangatlo, wujubul iman bi asma'illahi wa sifatihi. Pagiging obligado ng iman sa mga pangalan at mga katangian ni Allah. So actually, ito nga about rukun kasi, di ba, ng arkanul iman, meron ding rukun uli. So yung imanu billah, merong uling 4 na rukun. Ano yung unang rukun? Yung wujudillah. Imanu biwujudillah. Pananampalataya sa pag-iral ni Allah. Tapos yung natitirang 3, yun yung tauhid. Tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma'i, was sifat. So ibig sabihin, kung di ka naniniwala ng kumpletong paniniwala sa tauhid al-asma'i was sifat, edi hindi kumpleto yung paniniwala mo kay Allah, waliyadu billah. So ito yung yung chapter na ito. So ito yung tapos yung chapter dito, yung sunod na chapter pala, insyaAllah,
41 na. Babu qaulillahi ta'ala, kabanata tungkol sa sinabi ni Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsarahumul kafirun. Mga tinatanggap nila, kinikilala nila ang mga biyaya ni Allah. Pagkatapos ito ay tinatanggi nila ito. At ang marami sa kanila ay mga hindi mananampalataya. So matatalakay natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.